Tanungan ni Florante Antipuesto. Okay, ang sabi ni Florante Antipuesto, anong dapat gawin kapag sumikip ang basyo kapag pumutok na? Ayan, hindi na naman sinabi kung hindi na naman sinabi kung anong baril at anong model. So manghuhula na naman tayo niyan. Okay, marami ko ng bisis na ito sinagot, pero sasagutin pa rin natin. Pakiusap ko, sabihin ninyo ang baril ninyo, kung anong baril yan at kung anong model yan, para hindi ako nahihirapan sumagot. Pero ganun pa man, sasagutin natin yan. Okay, at bago ako magpasalamat ay gusto ko lang muna magpasalamat sa ating 37,500 plus na mga subscribers. Maraming salamat, at muli tayong umaangat na naman yung ating mga subscribers dahil nung nakaraan bumaba, nagkasakit tayo dahil dumating ng taglamig, inubo tayo at sinipon, pero ngayon ay nakakapag-upload tayo ng paisa-isang video isang araw. Okay, pag maayos na yung pakiramdam natin, baka maging 2 videos na yan. Ayan, at gusto ko lang pasalamatan ng ating 37,000 lalo tigit na mga subscribers, lalo tigit yung mga hindi nag-skip ng ads, sapagkat ang ating pong YouTube channel ay pang charity. Ang kinikita po ng ating YouTube channel ay itinutulong natin, ibinibigay natin doon sa 6 na estudyante na anak ng mga single parent. Bagaman kulang pa, ay pinipilit nating abunuhan dahil sa gusto nating makatulong, at wala naman tayong pinapag-aral na anak, at okay naman yung ating sweldo dito sa kumpanya, ay ginawa ko na lamang, naisipan ko na mag-charity na lamang sa pamamagitan ng ating maliit na kaalaman, at isa pa, nakakatulong din naman ako sa inyo sa pagbahagi ng aking maliit na kaalaman. Ayan, at maraming salamat sa patuloy ninyong pag-share at sa maganda ninyong comment, at nawawala na yung ating mga basher. Okay, pasalamatan ko lamang yung mga nagpadala dito sa ating GCash number. Ayan, yung ating GCash number. Baka may gustong tumulong sa ating mga estudyante, ano man ang halaga niyan, ay ating pasasalamatan. Kaya nga, shout out at pasasalamatan natin yung ating mga sponsor. Okay, shout out at salamat kay Alfredo Isidro Ordesipay ng Las Piñas. Palagi nagpapadala sa atin yan. Okay, si Architect Arnel Salvador ng Kuwait, si Jobel Platon ng Riyadh, Saudi Arabia. Happy vacation sa iyo. Ako'y natutuwa na nagawa mo yung baril mo, na ayos mo sa pamamagitan ng ating YouTube channel. Okay, kay Ambit ng Kia Motors Kuwait. Ngayon din kay shout out din kay Anthony Evangelista ng Pasay. At ngayon din merong ayaw magpakilala, tawagin na lang nating si Mr. Adrian. At ngayon din kay Conrado Ilolay Leo, thank you very much. At kay Junar Diaz, thank you sa inyo, at bahala na sa inyo si Lord ang gumanti sa inyong kabutihan. Ayan, at sana dumami pa yung ating mga sponsor para dumami pa rin yung ating mga estudyante. Ayan, at pakitulungan rin natin yung ating mga kaibigan na mga small YouTuber na kagaya ko. Okay, yung aking pakisupport naman yung YouTube ni John Sahay Bert. Yan, yung nagturo sa akin kung paano mag-YouTube. Dahil kung wala siya, hindi ako marunong mag-YouTube. Yan nagturo sa akin. John Sahay Bert po, isang firearms instructor din dito sa aming kumpanya. At ganyan din kay Renegade of Rain Channel, ROC Out of the Box. Yan ang kanyang channel. At yung mga Pilipino pa na mga suportahan po natin, at huwag tayo anuhin na natin yung mga baser. Ayan, at patuloy tayo sa paggawa ng mga videos. Ayan, at sasagutin na natin bakit pag pumutok ay sumisikip yung basyo. Bakit? Okay, ito ang nagiging dahilan yan. Pag pumutok, maaring sira ang extractor, hindi lumalabas yung basyo na iwan doon. Ito, may mga videos na ako, maraming maring extractor, maaring sobrang lakas ng recoil spring. Ang ginagawa, paluluangin ito. Paluluangin ng paluluangin. Lilihahin yan hanggang sa lumuang na ng lumuang yan. Ayan.
At pag yan ay maluang na, lalo po yang hindi matatanggal. Bakit? Ang basiyo pagka masikip na yan ay umiigkas yan. Umiigkas, pag umiigkas niyan, dahil nga luag na yan, yan ay pag pumutok, i-expand lalo yung basyo niyan. I-expand yan. Dahil sa pressure, lalo po ninyong hindi matatanggal yan. At pag natanggal ninyo, mapapansin ninyo, expanded na or buntis na yung kanyang magazine. Buntis na yan. Yung kanyang basyo, buntis na. Hindi na yan, lalong hindi mahirapan matanggal yan. Kung nung una, natatanggal pa ninyo, pag pumutok, hindi lumabas, pag hila ninyo ng pag-release magazine at paghila ninyo ng slide, matatanggal pa yan. Kasi ang may diferensya niyan, maaring malakas ang spring. Yung mga videos ko panoorin ninyo, maaring extractor ang may diferensya. Ngayon, iisipin naman ninyo na kaya hindi natanggal ay masikip. Paluluangin ninyo ng paluluangin si chamber. Okay, may mga 22 dyan. Ang sakit niyan. Yung iba, hindi nag-i-eject. Yun ang problema. Ngayon, pag maluang na yan, sira na ang inyong barrel. Maluwang na yung inyong chamber. Ano ngayon ang gagawin ninyo? Bibili kayo, 14,000. Ang mahirap dito sa nagtanong, hindi ko naman alam kung anong barrel yan. Kaya inano ko na lang na 45 caliber. Anong gagawin ninyo? Ngayon, ang tanong, ano pong gagawin? Dalhin ninyo yan sa magaling na gunsmith o di kayo sa magaling na machinist. Okay, shout out kay Chinchin Gutierrez, isang magaling na mekaniko, lady mechanic, at nagtatrabaho din sa machine shop. Okay, ako may machine shop ako dati. Ang gagawin dyan, sabihin nyo, paisliban ninyo. Ibalik ninyo sa standard na butas. Magdala kayo ng basyo na yung hindi man okay na isang bala na factory load. Isusukat yan doon na eksakto. Ang gagawin muna ninyo ay susukatin muna ninyo yung inyong chamber. Okay, paano pagsukat? Wala kaming pansukat din namin. May mga gauge yan. May mga gauge yan na may mga gauge yan na malalaman ninyo kung ilan na ang luag, kung ilan na magkasadyan yun ang luag. May isang set yung gauge na yun, kung anong caliber. So wala naman kayo nun. O gumapit na lamang kayo ng 1 cm na bond paper. Okay, tinuro ko na ito. Ilagay ninyo sa chamber. Huwag masyado kung anong haba lang kung anong haba lang ng basyo, yun lang ipasok ninyo, okay? O, yan ang haba ng basyo. Ito, ilang beses ko na itong tinuro, ilagay ninyo dyan. Pagkatapos, ipasok ninyo yung original na bala, yung factory load. Ayan. At mapapansin ninyo yan, ay saktong-sakto lang. Saktong-sakto lang yan, saktong-sakto lang yan siya dyan. Sakto siya. Sakto. Pero pag yan ay, mapansin ninyo, dinubli na ninyo yan. Okay, dublehin natin. Pag dinubli na ninyo yan, yun kasi ang tamang clearance niyan. Pag dinubli na ninyo yan at ipinasok ninyo, yan, kita nyo, masikip na, mahirap-hirap na ipasok. At maluag pa rin, wala na po sa tamang sukat ang inyong chamber. Wala na sa tamang sukat. So, kung sinukat ninyo sa isang papel at masikip, pwede ninyong ipahuning. May video tayo kung paano paghuning. Okay? Yun, pwede ninyong ipahuning kung isang papel at masikip pa rin. Okay, pero pag isang papel at eksakto-eksakto lamang, okay pa yun. Pero pag dinubli ninyo at maluag pa rin, ay questionable na yung size ng inyong chamber. Maluwag na yan. Okay, sa dalawang papel na 1 cm ang lapad. Okay, so, na-discover ngayon nyo, ay tama, luwag na nga pala, sinukat na ninyo. Ano ngayon ang gagawin ninyo? Ay di, kung may pera kayo, bumili kayo ng bago. Alam ko sa mga 1911, 14,000. Alam ko dyan. Hindi ko alam ngayon kung magkano. Yung dati ang alam kong presyo.
So, wala kayong pambili. Pumunta kayo sa machine shop. Sabihin ninyo na paisliban ninyo. Ano ba yung islib? Yung islib yan ay, palalakihin ng kaunti yan. Palalakihin ng konti yan. Pagkatapos ay lalagyan ng busing yan o ng islib. Lalagyan ng islib. Lalagyan na niya ng bakal, yung pang-islib yan, bakal na matigas. Okay. Pagkatapos malagyan yan ay i-reamer. Ang reamer ay ito. Ito ay malaking size. Hindi man ito pandito. May mga reamer na sinlaki ng bala. Ito adjustable ito. I-reamer yan. Hanggang sa makuha na yung tamang sukat. Pagkatapos ma-reamer yan, iuhuning yan para makinis na makinis. Yun ang procedure ng pagpamasin shop. Ang tanong, matibay ba? 80% ang tibay, nabawasan ng 20%. Kung maganda yung bakal na inilagay ninyo. Pag yan ay na machine shop, hindi na masabi mo na 100% ang tibay niyan. Yun ang ko dyan. 80% na lang ang tibay niyan. Pero, magagamit mo at huwag mong gamitan ng P+ na bala. So, ayan. Sana itong tanong na ito ay panghuli na. Ang dami ko nang kasagot. Mga 3-4 na yata basic ito nasagot. So, ganun. Huwag yung pag hindi natanggal yung basyo, akala ninyo ay masikip. Sukatin muna ninyo. Ganun na yung tinuro ko sa inyo pagsukat. Kung yan ay maluwag na, ay paluluwagin pa ninyo ay masikip na. Lalong hindi matatanggal yan dahil umi-expand na yung bala. Kaya may sabi ninyo, sir, buntis na yung bala, ano yun na? May tumira. Buntis na o di kaya nabitak na yung nabibitak. Kakamiro ng crack dito. Mas delikado yung ganun. Kasi may yun eh. May sipa yun. Kumbaga sa yun ay may kawang yun. Mas malakas yun. Hindi katulad ng ganyan na panlaban sila. Magkadikit. Oh. So ayan ang aking kasagutan. Machine shop ang sagot diyan. Pero magaling na machinist ang pagpuntahan ninyo. Yun lamang ang nakikita ko. Hindi naman ninyo pwedeng weldingan yan. Never. Hindi pa weldingan ninyo yung loob ng chamber. Lalong nasira yan. Okay. Islib talaga yan. Walang pinag-iba yan doon sa mga makina na pinapa-isliban o shoutout sa mga machinist. Ibabalik yung size ng piston sa standard dahil na oversize na, wala nang kasukat na piston, over na, nilalagyan ng islib yan, yung mga cylinder. Okay, sa mga makina. Okay, ang makaka-relate dyan yung mga machinist katulad ni Miss Chinchin Gutierrez at saka mga mekaniko katulad ni Miss Chinchin Gutierrez na lady mechanic at nakakaintindi sa machine shop. Yan. Yan ang aking kasagutan dyan. At ingatan ninyo ang inyong mga barrel. Ito ay main parts ito. Main parts. Tandaan ninyo, barrel is considered as firearms. Ingatan ninyo ang barrel ninyo. Okay? Ito ang inyong pinaparams instructor. Sana may natutunan kayo. At sundin ninyo aking mga payo. At para maingatan ninyo mga firearms. God bless us all. Thank you very much.